everyone. I am here today in front of you to give you some information on how to fill up and persist this EBIR form in filing up taxes. So first, before na mo ng EBIR, you must download it sa Google or sa app then. Hindi mo siya i-open. And pagka-open mo na siya, first hindi mo makita dali ang profile. First profile sa file or form. Then there's a profile na siya, taxpayer, ID code, line of business, address, code, at mga research. Before hindi mo na mag-fill upan, kailangan mo BIR PIN number. So, now with number, I will print an example. So, one akong PIN number. Now, after nyo mag-input ang PIN number, ang ID or code, automatic na niya siyang goes sa naka-register yung number. So, ano sa number? This is a line of business. Mo siya ang mga professional. So, isa pa, for example, sa vendor. Ito yung registered address. Black vendor yung sa negro and registered address niya kasi 1700. Then, ang kind of conversion na siyang building then email address. Sa email address na sa nang ginamit nyo after nyo mapasa nyo dito ang mag-resibo. After that, mag-proceed sa BIR form. Ito nyo nila-select, then pangitao nyo na ito ni 1701 version 2018 annual income tax return. After nyo na ito nyo ni so loading and mag-process na siya dali sa or kanina mga form page for niya cost of page ang BA form number 1701 ano siya annual income tax return. There is a page number 1 for the year 2024 kaning 2 and 3 and siya remain for 20 million RD code. And there is a number 6 which number 6 share functions at pinaka-priority din ay single and professional. Basta mo status ay single coopership mo, for example. So, mo na ito ito lang na siya. Then, number 7. This is number 7. Number 7 choices. But, ang yung dali kay kani income remitted income tax rate na pinakauna ma-sorted. Kani na sa person. Click lang na siya. And, after na 8, mo siyang address for ang city, then sa 10, mo na ang date of birth niya. A month, then address, then citizenship, then 13, 14, financial mind, optional, then number 16, was number 16, status, then kay, depende na yung case, married mo, single or legal, separate or widow. So, tapos single bang ko, so single na. After lang mo pinit, ano sabihin mo? Hindi siya ma-access. Single na, bibili sa number 16. Pero if married na, pwede niya siya mapindot. No, yes, free status. For married na siya guys, pero pag single ka, yan siya makikita. After that, proceed ka sa number 19 and 20. Ino lang na ito na siya guys. Sa page 1 number 21A, ikilit na yung itemized deduction. Ang purpose ng itemized deduction is para mag-direct siya sa pag-solve sa inyong mga dito niya nga amount sa inyong bayar ng taxes. Pero pag dinipindot ng list, pwede man pero magmano-mano niya. So, para mas mag-itemized deduction ka. Then after that, okay, mana naman ako, proceed to sa number 2. Proceed to page 2. After that, so page 2, from number 1 to 10, hindi na siya sa gano'n natin siya since kaning party pa is para na sa inyong mga partner.
So, sa page 1, kanina, hindi na ito si Kesslin. Hindi na siya important. Hindi man merit. Kusita diri sa page 2, schedule 3. Schedule 3, calculated income tax rate. 8, 9, 10, 11, 12. There is a number. There is yung sales, revenue, receipts, and fees. Kung sales sa inyong business. Like for example, ang business na yung sales. So, 10 million yung iba. After may batang nawa sales, revenue sa business. For example, agad ang example, yung example na rin. Ibutang na ito ang sales na 1 million, 25,000. Then after that, there's a number 11. Money ang cost of sales services applicable if only available items nila. So, ano siya? Ito yung action. So, if ano cost of sales, direct nyo yung butang may siya sa inyong sales. So, ang cost of sales kay, for example lang nila sa 1,140,000 62 amount siya. Ang total sa ang sales minus cost of sales kay makita sa number 12 sa yung gross income or loss which is 576,000 per day. Ano siya guys? And na mag-proceed na sa number. Kanina pa sila mo niya compromise or table of summary. That mag-literally na number 3, page 8. Ano na to? There is sa page 3, schedule 4. Dari na inyo butang inyong amount sa inyong mga system na like nandun nakabutang amortization, budget, depreciation, sa inyo guys, kung business din namin kailangan meron like interest, losses, pension trust, dari nyo ibutang makikita nyo ang account meron sa BIR. And taga na mag-example nga amount para na there is a one sellers allowances sellers na and next kay communication like after. So there is siya sa patient amount of 20,233 next licenses amount 21,825 next kay SSS GSF kay amounting of 51,805 sir just kayo okay 400 na sir guys
Then after that, transportation and travel, amounting of 1,094. And miscellaneous, miscellaneous, charitable and distribution, amounting of 1,421. Then taxation amounting of 8,500. So, for example guys, na may business, kailangan bayad ng tax, so dati i-put ang mga amount. After printing sa amount, kita na to dali sa page 3, number 17, 18, ang total sa ato ang cess, which is 289,503. And remember na yung guys, kailangan nato na siya sa page 4. And number 17 guys, letter D, other deduction is wholly tax or expenses, M17. And ang purpose ani sa letter D, for example, kamo nga na business na mayroon ng access like depreciation, internet allocation, or interest and losses, then wala siya naka-interest sa EPI form, wala siya nakabutang, so pwede niyo siya sa number 17, 30. For example, na kung interest and losses na ba nun, then wala siya nakabutang din sa page schedule 4, page 2. So, pwede na siya ibutang din sa verse 20, 30. Kailangan mo to like, then ibutang lang niyo din other expenses. For example, ang interest na ko kay 10,000, and as na ko kay 10,000, so 10,000 na ko ibutang din. For example lang ng isa, since ang mga bayro ng taxes, kailangan din sa schedule 4, so noon din lang kung mag-update December 17 to 30. Then let's proceed sa page 4. Page 4. Ito sa pinakataas, wala na siya guys. Part 11, part 12, part 13. Sorry. Part 8, then part 9. Latest part 9. Proceed sa page 4, part 9. And this sa number 1 natin magdadala na net income loss per book. Kaning sa number 2, dala na ito ibutang ang dali sa part 9, page 4, dali na ibutang amount sa net income total gain na pang sales and speech 500,830. And after that, mag-proceed ka sa number 6. SA, napaka-income and income subject to finance. Ang ikaw lang among this page 3, page 3, 4, number 18, amount sa yung meron ng tax. Amount siya, kanyang 289,508. Ito na siya, tapos siya 4. Number 6. 5, 8, 9, 500, 503. After that, ibutang net income kung combine sa taxes. Amount din, mo ni siya ang net taxable income or loss. 286 5. So, mo na itong bayron nun niya tax. And after that, mabalik ka sa page 1. After filling that guys, dili na makita ang sa page 1, part 2, sa tax payable namin. 5,000
sa mga churches. Isa part of tax payable penalties kaning number 11 and 29. There's but there's 12% per annum sa atong tax due or mabanat ang interest. Kaning surcharge kay 25% or 10% of the amount of tax due. Ilang tax due is kay matalang times 20%. Ang kaning compromise kay para makuha itong amount kay bistas to ang summary of table or penalties of table o siya itong mas naman ko yung penalties of table. So, I will give you the example para makuha na itong interest or compromise since ang interest na ito para makuha na siya sa may 5,525 times ng na siya sa gold percent. So, 5,525 times 12%, which is 660. So, ano ito interest sa per annum. Ay 35% or 50%. So, 5,525,000 times 25% or 50%. So, for example, 25%, so 10,520 plus 25% is total of 1,381.25. This is a compromise sa penalty on table. So, 525 siya. Hindi maglagta so I think 1,000 for example 1,000 so may ang nakabayad naman sa penalties. And after that tayo nagbalik and based sa validation dito niyo kita if or wala na ilapan na mali ang inyong numbers. So, kaya kung validation, so click on and you wish to modify your entries. So pag after validation, okay na ang atomic content sa form. If gusto mo mag-valid sa BIR join, i-reven nyo dito ng submit at nag-active. And Skyper, mga video, for example lang para sa iyo, para namin guys, give na ko siya. And that's all. Thank you guys. So, ito guys, part 2 sa kung tutorial is CDI4. So, first video natin is ang dito kay BF from 71 version 2018 valid ka tax learn. So, dito sa second video, proceed na sa 2551 version 2018 percentage tax return. So, sa first video, explain na ako sa including profile. So, yun na mag-get sa BIR for 551 version 2018 quarterly percentage tax return. And after that, may fill up. And background information check, fill. And look the special report. So, wait na natin mga vitamins. So,
siya na kaling 251 consisting of 2 pages lang. So medyo dahil siya. So there is a 251 page 1 and 2 and then so atong i-calculate kay calendar. Then there is a year and muna siya for sa company for first quarter lang. Then ang amended no. So ano siya. So there's a one for information, monitoring information, number, address, then number, email, etc. So after na, sa nung and if yes na siya, gusto ka dali sa girl, income tax rate, so yung sa page, sa first bill na to. So proceed sa part 2, pagkatapay yun. So ang charge is commands. Since kanina guys, kita na ito ang tax due which is 5,505. Same gyud atong kanton about ang mga penalties, kaning surcharge, interest, and price. Para makato surcharge, ang surcharge there's tax due. So ang tax 1,525.98%. So ang tingin ko taran then fund 25 on the overcharge. Then interest naman mga years ay 9%. 663. Which is interest tax due times 1%, which is 663. And there's a compromise amounting of 1,000. So ang atong total bayran nun is atong penalties 3,044 pesos point 25. So kung ano ba bayran nun sa ato ang penalties, surcharge, interest, and compromise. And dito sa number, page 2. So kita natin dito sa 2551, page 2. Okay, dito sa 71, kaya natin ang tanga ito ang mga tingnan po siya sa 1701. Ang naka-input ang mga tax and losses, interest, taxes and allowances and tax. So din naman sa 255, but for example, na kay viral na tax on allowances such as coverage, for example lang. So, ito ko is 1, number 1, ito yung 150. So, offset na kay 8%. Then, taxable amount, for example, 25,700. So, yung tax due kay 4,596.30. So, wala na siya guys. For example, napakita ang says nga, maturity period 5 years. BD 5. BD 1.5 and don't niya for example 50,150 then tax kay so tax 5,736.50. Other example na kay tax nga
maturity period is 4 years. Back exhibition, session 125, PT 160. So, magkakaroon siya din number 3, PT 160. So, session 125, PT 160. So, pangitanan mo siya diri, secret 3, parang PT 160. Pinangyang tax rate kayo. Then, for example lang, kayo example lang to, 600. So, yung mga kayo kayo, 50,000, ano lang, example lang, 156,000. And times tax rate is equals to 50,600. So, for example, kana, sa imong business na kaya nga tax nga bayaran nun. May PD-150, PD-105, PD-160. So, mag-amount siya o 22,902.45. Muna yung mga total tax due na bayaran. So, kaya na, validate lang. Personalize sa validation, nakalimutan lang sa telephone number, sa item number. So, balik ka, page 1, and functional trace for example lang. So, wala na siya guys. Thank you. Bye-bye.